Kamusta mga tol? Ja Morant na trade na nga sa Blazers kapalit ng barya. Good move ba yan o bad move yan? Abay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, at Chara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. Na-trade na nga si Ja Morant sa Blazers. At yung nakuha ng Blazers mga tol, eto ha, si Ja Morant at isang kaha ng pulbura. Tapos ang nakuha naman ng Memphis Grizzlies, si Jeremy Grant at si Chris Murray. At walang drop pick kahit isa ha. Teka lang. Parang lugi naman ata yan. Yan lang. Wala na. Yan lang talaga. Oo nga. Yan nga lang ang nakuha ng Grizzlies kay Ja Morant na anak ni Tina Morant tsaka apo ni Tata Morant. Parang ang konti naman yan to. Sobrang konti naman ata. 26 years old pa lang si Ja Morant. Dating second overall pick tapos nag-average pa nga yan dati 27 points per game tapos yan lang kakapalit. Ang konti naman. Last season ang average ni Ja Morant mga tol 19.5 points, 3.3 rebounds, 8.1 assists pero 41% lang sa field goals at 23.5% lang sa 3 points. Pandugan ang walang yang to eh. Si Jeremy Grant naman sa Blazers 32 years old na yan ha. Last season 18.6 points, 3.5 rebounds, 2.1 assists, 45.3% sa field goals at 38.9% sa 3 points. So dyan pa lang mga tol eh no. Covered na kagad yung production na ginagawa ni Ja Morant. Tapos si Chris Murray naman 5.8 points lang at 27.9% lang sa 3 points. Eto mga tol no, tingin ko salary dump na talaga ang ginawa ng Grizzlies dito eh. 2 years $87 million pa ang kontrata ni Ja Morant. Tapos Jeremy Grant naman 34 million next year at player option naman sa second year. Ang pinaka-weird dito mga tol sa Blazers ha, gumaya na sila sa Warriors eh. Nagtayo na silang sarili security guard agency eh no. Meron na silang holiday double pay. Nandiyan pa si Damian Lillard. Meron pa si Stackley Henderson, si Shadon Sharp. Sobrang dami talagang guards eh. Bakit kaya kinuha pa nila si Ja Morant? Ang simpleng sagot dyan, una, nagpapabata pa sila. 26 years old pa lang si Ja Morant mga tol eh. 32 years old na si Jeremy Grant. Low risk high reward na move talaga to eh no. Kasi legit na talent talaga to si Ja Morant ha. Mula rookie season yan, taas talaga ng points tsaka assist yan eh. Tapos makakasama pa niya si backcourt, si holiday double pay. Natutulong palagi sa kanya sa depensa. Malaki talaga ang possibility mga tol, lumabas uli ang laro ni Ja Morant sa Blazers. Ako si Lillard naman, matanda na si Lillard eh no. 36 years old na yun. Kaya pwede ito si Ja Morant ngayon ang maging bagong mukha ng Blazers. At saka fresh start talaga to para kay Ja Morant eh no. Nasangkot sa flood control sangkot sa gun related scandal. Ayun, nasuspend patuloy ng 8 games tsaka 25 games without pay sa NBA. Pati image siya sirang-sira talaga eh. Sumunod pa kasi dyan Amoras, lalong nasira eh. So dito sa Blazers, pwede rin siya makapagbagong buhay dito. Pero tingin ko mga tol ha, panalo pa rin ng Blazers sa trade na to kasi nga nakakuha nila si Ja Morant sa time na talagang palugin-palugi yung Grizzlies eh. Sobrang baba ng value ng Ja Morant ngayon mga tol no. Kumbaga parang 20 pesos, isang tumbok ang bentahan eh. Tapos ang binigay lang nila, isang overpaid na player, si Jeremy Grant, at isang hindi naman masyado ginagamit na si Murray. Eh sulit na talaga yun. Eto mga tol, no, nakikita ko dyan ha, posible mag small ball talaga ang Blazers sa umpisa. Sabay si Ja Morant at si Lillard sa backcourt, tapos ang gagawin yan, small forward si holiday double pay, aba. Tapos power forward naman si Denny Abdia ha, at center nila si Donovan Clingy. Yan gagawin nila yan mga tol para makita nila kung sino talaga yung makiklik o hindi. Makakatulong si Ja Morant kay Denny Abdia sa playmaking kasi nga mahilig sumalaksak si Ja Morant diba? At marunong naman talaga mamasa yan eh. Tapos shooters naman nila sina Lillard, si Abdia meron din tira sa 3 points, pati si Clingy may tira sa labas yan. Kaso ang problema dyan mga tol, depensa kasi dalawa yung butaw sa kanila si depensa. Si Lillard butaw yan, sinamahan pa ni Ja Morant butaw din si depensa yan eh. Okay, paano naman yun ngayon? Ayan mga tol ha, kapag hindi talaga nag-work yan, dapat mag-giveaway na lang si Lillard. Maging 6 man na lang siya, total matanda na naman siya. Tapos galing pa siya sa major injury eh. Ang tingin ko mangyayari dito, posibleng tumaas ang produksyon ni Clingy rito mga tol kasi may legit na point guard na sila ngayon eh. Yun nga si Ja Morant ngayon, magaling mamasa yan eh. Asahan niya mga tol, mas mapapasahan ngayon si Clingy sa mga pick and roll kasi hindi naman talaga mahilig tumira ng 3 points si Ja Morant. Ay, like mo, hype ka ano na. Kanina pa nanonood at tigas sa mukha, hindi man lang mag-like eh. Mag-like ka na! Tapos sa Grizzlies naman mga tol, tingin ko, nagmadali talaga sila masyado sa trade na to eh. Siguro talagang gustong-gusto nila mawala na sa poder nila sa Ja Morant, diba? At nakapag-move on na ng tuluyan. Tuluyan ang naubos yung dating core ng Grizzlies, si Jared Jackson Jr., si Bayabas, si kalaban ni Batman at si Ja Morant. At itong move na to mga tol, isang sign talaga yan na gusto nilang ibigay kagad yung susi kay Cameron Diaz-Busa ng 3rd overall pick nila. Total rebuild na talaga ang ginawa ng Grizzlies mga tol eh no. Kahit yung si Jeremy Grant na nakuha nila, asahan niya malamang i-trade lang uli nila yan sa mga draft picks. Pero medyo may sipon talaga sa utak ng Grizzlies mga tol kasi nga masyado talaga sila nagmadali eh. Si Ja Morant posible makakakuha siguro sila dyan mga 2 hanggang 3 first round picks eh no. Tapos tinrade nila sa Blazers, wala man lang sila nakakuha draft pick kahit isa, wala, 0, itlog, bokya, buta, wala, walay.
Yung mga napabalita nag-offer sa Grizzlies, yung Miami Heat, si Bayani Agbayani, tsaka si Simon Putecayo, pero wala na. Na-trade na kay Giannis Belen eh. Tapos yung Toronto Raptors naman, si Mr. Quickly, tsaka si Oche Agbaji. Tapos Minnesota Timberwolves naman, si Rob Dillingham, tsaka si Riley Reid, pero wala na. Na-trade na rin kay Lamelo Bulbul eh. Kaya ayun, napabalita tuloy, struggling talaga Memphis Grizzlies na makahanap na magte-trade kay Tamurat kasi nga merong history ng injury, merong off-court issues, at ang laki pa ng kontrata kaya yun, nagpalugi na lang tuloy sila. Parang medyo familiar itong nangyari na to mga tol eh. Naalala nyo ba? Kay Trae Young ng Atlanta Hawks, nakakuha ng Wizards, ang kapalit lang si CJ McCollum tsaka si Corey Kispert. Ang konti lang din nakapalit, walang draft pick ha. Mga star players to dati na bumagsak talaga yung value sa trades. So ayun mga tol no, sa tingin ko ha, Blazers talaga ang panalo sa trade na to kasi nga low risk high reward tong ginawa nila eh. Nadap din naman nila yung salary ng Jeremy Grant, eh ganun din naman sa kontrata eh no. While talo naman ang Grizzlies dito, pero ganun talaga mga tol eh. Minsan kasi talaga kailangan mo lang alisin sa buhay mo yung nagpapagulo ng buhay mo, di ba? Para maging masaya ka naman, tsaka tahimik yung buhay mo. At yun mismo talaga yung ginawa ng Grizzlies eh. Kaya kayo mga tol ha, i-break nyo na yung jowa nyo sobrang demanding. Ang sakit pa sa ulo, pangit naman. O yan ang pakimagas, malay ka, makita rin Tamuran.